natin. Like example sa ating branch po dyan sa Tagum. So, gusto lang po natin, meron lang tayong hindi pagkakaintindihan niya, pero inaayos na po yan. Ang ating mga magagandang balita ng ating magandang isagawa ngayon para naman po yung mga naguguluhan ay magkaroon ng kalinawan sa kanilang mga isipan. Go ahead Praise po. God. Katulad Yes, ng Kingdom yes. Gospel, walang imposible. Ibig sabihin, kung may mga pangangailangan ng bawat Pilipino, ilapit lang sa Kingdom Gospel. Amen. At ito ay kung ano man yung may narak. Ito nga paralitiko eh. Paralitiko, ibig sabihin, hindi normal ang buhay mo rito. Yes. Hindi mo pwedeng gawin ang mga gusto mong gawin, pero pag inilapit mo at humingi ka ng tawad sa Panginoon, ikaw ay pagagalingin. Yun ang Yes. sinasabi niyan eh. Yes. Ikaw ay pagagalingin para humingi ka lang ng tawad Yes. sa Panginoon. Dito po, maganda yung pangyayari dito. Nakita natin kung paano nagtulungan. Pinapakita rito kung paano nila tinulungan yung kanilang kaibigan na paralitiko. Para mabuhat. Kasi hindi siya makakaparoon sa dami ng tao. Kaya ang nangyari, nagkausap yung apat na magkakaibigan na ito at dali natin, di ba? Makita natin doon, kapag walang tumulong, maaring hindi makararating doon at hindi makakatanggap ng pagpapala o himala ang taong ito. Kailangan ilapit talaga sa Panginoon. Ibig sabihin, may mga bagay na kailangan ng tulong ng mga kapwa Pilipino para mailapit. Minsan kasi may mga suliranin na hindi makita ng isang tao kung ano bang kasagutan. Minsan gusto niyang lumapit pero wala siyang kaparaanan kung paano siya nakakalapit. Pero dahil sa mga pastor ng Kingdom Gospel, nagagawa nating ilapit yung mga nangangailangan sa paanan nga ng Panginoon. Yung binabanggit mo kanina pastor no? Saka ito po yung tungkulin ng simbahan Yun. na tumulong sa panahon na meron po tayong pinagdadaan ng pandemya. Makikita po natin yung galaw ng simbahan sapagkat ito naman po yung mandato ng Panginoong Hesus na kung saan ang Kingdom Gospel po ay tumatalima na abutin yung mga taong nangangailangan. Ang ibig sabihin, ito yung impluensya ng simbahan na kung saan makaka-impluensya po doon sa lipunan na kanya pong ginagalawan. Hindi po ang lipunan ang makaka-impluensya doon po sa loob po ng simbahan. Kaya nga po, yung galaw ng Diyos sa buhay po ng mga taong nasa loob po ng simbahan, makaka-apekto po ito sa lipunan na kanya pong ginagalawan. Ibig sabihin, ang pagtutulungan ng simbahan at ang lipunan, importante nagkakaintindihan. No? Ibig sabihin, yung respeto na ibinibigay ng lipunan sa simbahan, para magkaroon ng madaming matutulungan ng mga Pilipino. Usually, ganoon ang kailangan natin. No? Yes. Opo. Ang isang nakakalungkot kasi naranasan ko ito nung araw May mga tao ko na nangangaral ako sa kanila, pag nakausap ko silang personal, para bang wala silang naintindihan. Okay. Alam mo kung bakit? Kasi sabi nila, pastor, kasi nung nakikinig ako, yun yung panahon na hindi pa ako kumakain. Gutom mo ang sikmura. Di ba? Oo. Parang kinurot yung puso ko. Puro tayo sermon ng mga espiritual na katotohanan. Paano maintindihan ng itong tao kung yung kanyang practical na pangailangan wala? So, ang Kingdom Gospel ay hindi lang para mangaral about spiritual things. Bagkos ipinakikita natin yung practical na buhay na pang-araw-araw na pangailangan na tayo ay nagtutulungan. Hindi natin tuturuan maging tamad ng tao dito sa Kingdom Gospel. Hindi natin tuturuan maging mapagsamantala ang tao dito. Bagkos tinuturuan natin ng tao dito na lahat tayo ay nagtutulungan. Iyan po. Ayan, ang nakakalungkot minsan sa dami ng naniniwala sa Kingdom Gospel. Yes. Sabi nga natin, no? At least, sa panahon ngayon, marami talagang kumakalamang sikmura. Hindi lang isang tao, yung buong pamilya. Nagkataon na nakita nila sa Kingdom Gospel ang kagandahan ng pagtutulungan at yung spiritual na pagbibigay. At the same time, sabi mo nga, kung ano yung pangangailangan ng bawat miyembro ng Kingdom Gospel, tinutugunan ng Kingdom Gospel sa pamamagitan kung saan ang kinukuha yung pagtulong doon sa pagtutulungan sa pagbibigayan ng mga miyembro na nakakaluwag, yung nagbibigay ng donasyon, yun ay diretsyong ibinibigay ng tulong sa bawat nangangailangang miyembro ng Kingdom Gospel. Saka alam po natin na ang gobyerno po natin ngayon sa pangunguna po ng ating mahal na Pangulong Duterte, hindi naman po nagpapabaya na tulungan po yung ating po mga Pilipino, yung ating po mga kababayan. Ganun din po ang Kingdom Gospel. Ang ibig sabihin, ang simbahan ay meron pong bahagi na tumulong din po sa gobyerno.
Actually, ang simbahan po at ang gobyerno hindi po magkaaway, kundi nagtutulungan po sa isa't isa sa panahon na meron pong pinagdadaanan na krisis ang ating pong bansa sa panahon po ng pandemya. Which is ito yung nangyayari. No? Yung ginagawa ng Kingdom Gospel, tumutulong tayo doon sa suliranin, yung sakit ng gobyerno ngayon kung saan nasa ilalim tayo ng pandemya, yung COVID-19 na ang kailangan ng gobyerno, inamin naman din ng gobyerno na hihirapan sila. Kailangan nila ng tulong ng mamayang Pilipino at ang institusyon ng simbahan, ng Kingdom Gospel, tumutugon din sa panawagan ng gobyerno kung saan tayo tumutulong. No, na walang halong hindi magandang intensyon na mang-agrabyado ng tao o manloko ng tao, bagkos ito'y hangad lamang ay tumulong. No? Minsan hindi naiintindihan na akala nila tayo ay hindi kakampi ng gobyerno. Hindi po, ang Kingdom Gospel po ay kakampi, kapanalig at kasama ng gobyerno kung saan tumutugon din kami doon sa mga nangangailangan ng mga miyembro ng Kingdom Gospel. Tama po yun, Sir Danny, na kami po sa Kingdom Gospel, ito po yung amin talagang isa sa gustong mangyari talaga dahil marami namang mga gustong tumulong talaga, kanya na hindi nila alam kung papaano may pararating yung tulong. Di po ba? Para mapadali at maipalapit natin o mailapit natin yung tulong doon sa mga natin, no? Sa mga nangangailangan, mas mapapadali sa pamamagitan ng ating ministeryo na Kingdom Gospel. Ibig sabihin, patuloy ang mabuting gawain ng Kingdom Gospel, Pastor. Saka kung mapapansin po ninyo, yung galaw po ng Diyos sa kapanahunan po ng kanyang iglesia tungkol po sa aklat po ng gawa, para bagang inuulit lamang po sa kapanahunan po natin. Lalo na po sa Kingdom Gospel, yung salita pong pagtutulungan. Ang ibig sabihin po nito, tumatalima po tayo doon sa mandato na sinasabi po ng Diyos sa atin. Ang ibig sabihin, huwag po natin kaligtaan na abutin yung mga taong nangangailangan po ng tulong para maramdaman din po nila yung pag-ibig na meron po ang Diyos. Kapit tayo sa ginagawa natin. Like example sa ating branch po dyan sa Tagum. So, gusto lang po natin, meron lang tayong hindi pagkakaintindihan niya, pero inaayos na po yan. At nais din namin gamitin pagkakataong ito na ito pong Kingdom Gospel talaga ay purely religious po tayo. Yeah, Talagang ang layo nila natin ay magtulungan sa panahong lahat tayo ay nangangailangan. Kaya po kami pumasok dito. Binuo namin ang ministeryong ito, sama-sama kami mga pastor para po magkatulungan. Ayan, so yung mga kasapi po ng miyembro ng Kingdom Gospel dyan sa Tagum, huwag kayong mangamba. Tandaan Yes. po ninyo, kayo po ay nasa kandungan ng pangalan ng Panginoon. Amen, amen, No, amen. ang mga nasa kandungan ng pangalan ng Panginoon ng Kingdom Gospel, hindi po pinababayaan. Yes. Bagkus minsan tayo ay sinusubok ng tadhana, pero tayo po ay talagang nakalaan na ang ministeryo ng Kingdom Gospel ay talagang kayo po ay alalayan, gabayan, Yes. doon sa isang mali, sa isang matuwid na daw. Huwag po tayo mag-isip ng hindi maganda. No? Alam naman po natin may pinagdadaanan dyan, pero sa tandaan po natin sa bawat organisasyon, sa bawat simbahan, talagang sinusubok yan. Yes. At ang pagsubok yan po nagiging pundasyon para maging matibay ang Kingdom Gospel. Di ba? Opo. Wala hong, Sir Danny, walang pinagkaiba doon sa Yes. pinag-uusapan natin na istorya ng 4 na magkakaibigan na dinala nila. Nung ito'y gumaling na, dahil hindi nila lubos nakilala ang nagpagaling, na-question nila. Na-critic pa no? Nagkaroon ng critic na-criticize pa na bakit ka nagpapagaling, ganito ganyan. So kung alam po natin kung ano po ang meron sa Kingdom Gospel, maintindihan po natin no, na ito po ay talagang, sabi nga namin, laging ito po ay purely religious at purely rin ang aming pagtulong sa mga nangangailangan. At ito po ay mailapit natin sa Panginoon. Yes. Yun ang pinakamaganda nun. Mailapit natin at makatanggap sila ng biyaya, himala ng ating Panginoon. Hindi lamang ng spiritual, pwedeng physical at financial yan. Yeah. Kumbaga, package deal yan eh. Kapag pinagaling ka na ng Lord, lahat eh. Yeah. Napapanahon ito sa ating kasalukuyang At sana yung pangyayari. ating apila no doon sa mga sa gobyerno at sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kami naman po ay umaapila at humihingi ng konting respeto no at ang aming pong religious na Kingdom Gospel ang hangad lang po namin ay tumulong. Lagi nga natin binabanggit, kailan ho ba naging masama ang tumulong sa kapwa? Yes, amen. Tandaan po natin ang pagtulong sa kapwa, yan po ay bayanihan. At tinuturo po ng gobyerno magkaroon ng bayanihan.
yun po ang ginagawa ng, hindi man community pantry ang tawag sa amin, pero nakikipagbayanihan po ang Kingdom Gospel. So parang haawa naman po ninyo, wag po nyo masyadong kulayan ng Kingdom Gospel. Kami po ay pure religious organization. Ang hangad po ay magtumulungan at binabanggit nga sa Biblia, isipin mo, kung yung isang may kapansanan na walang mag-aangat, walang bubuhat, hindi ho magagamot ni Kristo, hindi ho mapapansin ni Kristo. Walang Sa tutulong. pagtutulungan, binuhat po ng 4 na tao na binabanggit nyo dyan kanina, Tama po. at yun inangat, dinala sa paanan ng Panginoon. Kaya siya Tama po. napansin ng Panginoon. Which is ganun ang trabaho ng Kingdom Gospel. Amen. Saka po, biblical, na maging sa kapanahunan din po ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po lamang nagsermon ng Panginoong Yesus para po ang tao ay lumapit po sa Kanya. Meron pong holistic approach. Nang ibig sabihin, yung pangmaterial na pangangailangan po ng tao, kinatagpo po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya papasok po doon yung the feeding of 5,000, yung pagpapakain po niya ng 5,000 katao, yung pagpapakain po niya ng 4,000 katao. Ang ibig sabihin, ang ministeryo po ng Panginoong Yesus dito sa lupa, hindi lamang po tumutukoy po lamang sa langit, pati po dito sa lupa, yung pangmaterial na pangangailangan po ng tao, kinatagpo po ng Panginoong Yesus. Kaya yun din po yung mandato po ng simbahan, lalo na po ng Kingdom Gospel. Hindi lamang po spiritual, hindi po lamang tao ilalapit sa Panginoon, pati po yung material na pangangailangan po nila, handa po ang Kingdom Gospel na tumulong. At yan papasok yung pangangailangan ng Kingdom Gospel sa lahat ng mga miyembro ng Kingdom Gospel. Maging halimbawa po tayo dun sa verse na binanggit, no? Ang kailangan po namin ngayon buhatin at iangat ang Kingdom Gospel at manalangin tayo para makarating po tayo sa paanan ng Diyos. Nang mapansin tayo ng Panginoon yung mga pangangailangan natin, yung mga kahilingan natin sa buhay para mabigyan ng pansin. Tandaan niyo sinasabi ron, isang paralatiko o isang may kapansanan na wala siyang kakayahan lumapit sa Panginoon. Pero sa pamamagitan ng 4 na mabubuting malinis na puso, binuwat siya. Kung titignan mo, ba't kita bubuhatin? Uunahin ko muna yung sarili ko. No, ganun din po ang nangyayari sa Kingdom Gospel. Kaya sa lahat po ng mga miyembro, especially dyan po sa Tagum, tayo po magtulong-tulong. Magsama-sama po natin. Iangat po natin ang pangalan ng Kingdom Gospel para lahat po tayo ay makarating sa paanan ng Panginoon. Wala ho ritong pay in, pay out. Wala din po ritong membership fee. Wala Opo. pong ganun. Meron lang po rito, gaya ng pangkarinawang religion, katulad namin, tumatanggap tayo ng mga pledge, ng offering, ng Opo. donation, ng anumang nais na lang maging bahagi para makatulong. Yes. Tinatanggap po natin. Pero walang mga promises po yan. Yes, alam mo, alam mo nakakalungkot no dun sa Tagum no, sa ibang mga simbahan natin. May mga pumipila pa rin ngayon na naiiyak sila kasi ba't sila naiiyak? Gusto nilang makarinig ng magandang salita ng Diyos at gusto nilang mailapit yung kanilang mga kahilingan sa Panginoon sa pamamagitan ng Kingdom Gospel, yung mga spiritual, yung mga verse na binabanggit ng mga kapastoran natin dyan. Importante yun kasi paano mabubuksan ng puso at isipan mo kung hindi ka nagbabasa ng Biblia? Kailangan magkaroon muna ng mga ganitong uri ng pag-uusap para mabuksan ng isip. Kasi alam mo, ang Bible, sabi nila, pag nagbukas ka doon ng Bible na hindi ka nalalangin, po, wala hong kinalaman ng Kappa Ministry sa Kingdom Gospel. Iba na po. Kaya nga po nagkaroon kami ng sariling SEC registration dahil nais lang po namin ipagpatuloy bilang mga anak ng Diyos, bilang mga pastol ng Panginoon, tinutuloy lang po namin ang magandang gawain na itinuturo ng Biblia at tinuturo ng Panginoon. Wala ho kaming masamang intention dito. Ang Kappa Ministry, existing na po ang kaso niyan. Korte na po bahala dyan. Abogado po ni Pastor Joel, bahala na po siya. Pero kami po, bilang mga miyembro, kasama ko po ang mga kapastoran ng Gospel para hindi ko kayong mamali sa mga gusto po mabigay ng donasyon at pledge o tulong para po mapagpatuloy po ang magandang gawain ng Kingdom Gospel. Nasa ilalim po ng aming ang GCash at Metrobank account ng ating pong yan po, maaari ho kayo magpadala ng tulong dyan, pwede ho kayo mag-deposit, magpadala sa GCash para po ang inyong pong tulong ay malinaw na madadala ho at mabibigay po natin sa mga mabuting gawain ng Kingdom Gospel. Malinaw po yan, mabuting gawain. Ang lahat po ng ibinibigay, wala ho pinapangakong balik. At hindi ho yan networking company, hindi ho membership yan. Yan po klarong pagtutulungan. Ibig sabihin, ang lahat po ng ibinigay na donasyon, yan po mapupunta sa kabutihan ng mabuting gawa sa pamamaraan ng pagtutulong. Kung may community pantry ang Kingdom Gospel, may ganun din kami. Hindi lang po community pantry ang tawag, pero ang aming pong obligasyon, sabi nga niya, yan ay kaakibat doon sa inyong mga balikat,
Kasama sa pagbibigay ng magandang salita ng Diyos, kasama din po ang pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan, sa mga miyembro, kahit na hindi miyembro ng Kingdom Gospel, pag lumapit sa atin, binibigyan natin ng tulong eh. At sinasabi nga ni Pastor kanina, ano bang iniba ng ibang simbahan sa Kingdom Gospel na parehas lang ang ginagawa? Yung tumulong. At lahat naman, aminin natin sa hindi, lahat po ng simbahan may donasyon. Hindi ko natin mapagkakailayan. No? Wag naman po sana. No? Kung lahat po sana ng katulad ng Kingdom Gospel ay tutulungan, eh, wala na ho siguro nangangailangan ng problema. May pang-araw-araw na ho silang ihahain sa kanilang hapagkainan. May nabanggit na nga po ni Pastor, yung mga nagtatanong, ano hong balita? Inaayos na po ng legal team ng Kingdom Gospel. Nagpadala na po tayo ng mga abogado dyan. Kung nagtataka bakit matagal, siyempre po doon po tayo sa tamang legal na proseso. Doon po sa legal na proseso, hindi po natin kailangan maglagay kasi unang-una, wala naman pong masamang ginawa ang Kingdom Gospel. No? So, dumadaan lang po tayo doon sa tamang proseso. Sa lahat po ng mga miyembro, mag-antay po kayo ng advisory. Wag ho kayo magpunta dyan kahit wala ho kayo natatanggap na advisory. Mag-antay ho kayo, may mga magte-text po sa inyo, may matatawag po sa inyo kung ano hong dapat gawin at kung kailan ho kayo pupunta sa simbahan dyan sa Tagum. So maraming salamat po. No? Sabi nga sa unang Biblia, kailangan ho natin magsama. Nakaharap po namin kayo at kaharap niyo po ang mga kapasturan. Ibig sabihin tayo po ay binayaan ng Panginoon. Tayo po ay pinahintulutan ng Panginoon na mabuhay pa ulit sa ilalim ng pandemya. So maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa ating Kingdom ang Gospel. Ako po si Dr. Danilo B. Mga